Kasalanan ko at hindi ko na-check para palitan. Kamusta mga boss? Magandang umaga sa inyo. Nasa trabaho ako, tapos umuwi ako dito sa bahay. Kasi nasira yung furnace namin, yung heater. Ngayon tumawag ako ng technician na yun talaga yung profession niya. At ginagawa ngayon yung heater namin. Kasi pagising ni Mrs., maaga akong umalis. Pagising ni Mrs., bago siya pumasok, napakalamig sa loob dito sa loob ng bahay at sabi niya na hindi daw umaandar yung heater namin. Buti na lang available yung gumagawa, kaya tinawagan ko at dumating siya dito. Maingay yan kasi wala kaming basement. Kalimitan kasi dito sa bahay may basement. Mahal yung ganung bahay eh. Yung heater nila nasa ilalim. Pero dahil ito yung kaya lang nating hulugan, so itong bahay na itong kinuha namin. Pero napakasaya na namin at nagkaroon kami ng ganitong bahay. Talagang medyo maingay lang yung heater. Ayan, tulad yan, nag-uusap tayo, yung heater maingay. Alam na sa gabi. Pero masasanay din kayo. Kasi kami ilang taon na nakatira dito, nasanay na kami. Meron niyang filter dito. Dito nilalagay yung filter. Ang dumi na pala. Hinugot niya. Sabi ko, hindi ako makakabili ng filter. Sabi ko, kailangan mo na ba ngayon? Sabi niya, hindi, huwag ka nang bibili, meron ako dito. I-add na lang niya yun. So-charge na lang niya mamaya. Kung magkano man yung ibabayad ko sa kanya. Ayan. Ito yung filter na pinagpalitan. Kasalanan ko at hindi ko na-check para palitan. Ayan o. Napakadumi. Billing niya sa amin yun. Yung gumagawa nitong aming furnace na papalitan ko yan. Double check ko kada ilang buwan. Nakakalimutan ko naman. Buti na lang hindi siya big problem daw. Minor problem lang. Buti naman. Pero hindi ko alam kung magkano ibabayad ko. Aray ko po. Ganun talaga pag may bahay dito mga boss sa Canada. Hindi ka dapat mawala ng trabaho. Lalo na pag may sarili kang bahay. Kasi alam niyo na, marami talagang bayarin at siyempre yung pag-maintenance ng bahay. Alam ko naman na ganun din naman sa Pilipinas. Pero siyempre dito, alam niyo na medyo may kamahalan. At hindi siya pwede basta-basta ipagawa kung kani-kanino lang. Yan talaga yung profession niya. Diyan siya magaling. Sa mga ganyang heater. Yung kinakain kong mansanas. Ito, nabili ko to ng $6. Nakasili siya, ang dami na. Ayan. Alam kung ilang peraso to, pero ang dami na. Kung bibiling ko yan ng isahan, mahal.
At ngayong summer, makakatikim ako ng libreng apple. Kasi yung dalawang puno ko dyan ng apple, nagbubunga yun. Ko. Yung dalawang yan. Puno yan naman sanas. Malilit lang ang bunga, pero masanas pa rin. Spring na oh, papasok na yung summer, pero kita nyo naman yung bakura namin. Puting-puti pa. Tapos na. Buti na lang mamaya. Wala akong part-time. Suot ko lang to. Ito lang yung maganda sa trabaho namin eh. Makakalabas kami. Lalo na kapag yung emergency. Let's go! Mula sa bayang inibig, lumipad papuntang Canada. Pangarap ang gabay sa bawat hakbang niya. Si Jay dala ang tapang, pag-asang buo ang loob. Sa lamig ng bagong mundo, doon siya bumangon at kumilos. Kamerang saksi sa bawat araw na pagsubok. Pinipili ang ngiti kahit minsan ay pagod. Kapwa OFW, kanyang inspirasyon. Ibinabahagi ang kwento ng dedikasyon. J Pinoy TV, kwento ng buhay Canada. Totoong karanasan, hindi kinukubli kahit kailan pa. Sa bawat video, hatid ay aral at saya. Para sa pamilyang Pilipino, pag-asa'y dinadala. J Pinoy TV, dito mo makikita ang tunay na buhay ng isang OFW sa Canada. Minsan malamig ang gabi, minsan nakakalungkot, pero pangarap ng pamilya ang patuloy na kumakatok. Sa trabaho man o lakad, pinapakita niya na kaya ng Pinoy makipagsabayan kahit saan dalhin ng tadhana. Para sa mga naiwan, siya'y patunay ng lakas, na ang bawat sakripisyo may kapalit na bukas. At sa bawat upload niya, ramdam ang kanyang puso. Kwento ng pag-asa, tapang at Pilipinong totoo. J Pinoy TV. Araw ng deliver ngayon. Buti na lang wala pa yung truck. Di pa dumadating. Maswerte pa rin ako. Kasi kung dumating yun ng maaga yung truck namin, hindi ako pwede basta umalis. Kailangan i-receive ko yung delivery ko, yung freight. At may pasok ko agad sa freezer. Kasi mga frozen dough yun, tapos cakes. At ibang product ko pa na hindi pwede na matunaw. Kailangan may pasok ka agad. Mga boss, back to work na ako at mamaya na lang ulit. Paalam mga boss!
bago ko mag-out mga boss, namalengke na ako. Kaya binitbit ko tong sapatos ko mga boss para ipakita ko lang sa inyo. Alam niyo ba, nabili ko lang to sa thrift store. Dito, mura dito mga boss. Ito. Nabili ko lang siya ng $8. Ito. Diba okay pa naman, no? Kumbaga sa atin, ukay-ukay. Ito yung tatak niya, oh. Made in China to mga boss. Pang trabaho mga boss, no? Okay na. Ito, pinamalengke ko mga boss. Ito ba? Dahil walang kangkong, ito, spinach, resibo. Bumili ako ng mushroom. Ang lulutuin ko, sinigang. Yan ang inilalagay ko, mushroom. Talong. Tingnan nyo naman ang presyo ng talong. Ano ba yan? Pambihira. Ito yung presyo. At kamatis. 3 piraso. Yan o. Yan yung pinamalengke ko. Sasabihin ko sa inyo kung magkano yan. Ito yung last. Itong pinamili ko, pang 3 araw ng ulam. At ang presyo niyan, $37. Ayan, no? Ayan. Yan ang pinamalengke natin ngayon. Magpalit muna ako mga boss at magluluto ako ng ulam. Babush mga boss!